Ang sabi po sa Bible, with our God, everything is amen. Ang amen po, ang ibig sabihin ng pagsang-ayon. So lahat ng kalooban ng Panginoon, amen lang tayo. Or sang-ayon lang tayo sa Kanya. Kasi alam naman natin, walang masamang tinapay na ibibigay ng Diyos sa Kanyang mga anak. Even though paminsan-minsan hindi comfy. Di ba? Hindi comfortable yung mga kapamaraanan ng Lord to work in us. Ngayon pa man, kung Diyos ang nagkaloob na mangyari mga bagay na yun, just say, Lord, we agree. Lord, I agree. Medyo nasasagasaan ang aking comfort zones. Medyo yung gusto kong mangyari, hindi yun ang nangyayari. But Lord, you're the great amen. And I say amen sa lahat po na inyong ginagawa. Di ba? Sa ating mga buhay. Sang-ayon ako, Panginoon. Do as you please, Lord. Bilang sovereign God, bilang Diyos na walang nakaangat kaysa sa Kanya, kundi ang lahat ay pawang bababa sa Kanya, hayaan natin ng Diyos gawin lahat ng gusto niyang gawin sa ating buhay. At katulad nga po sa panalangin kanina, we must be receptive, we must be sensitive if God is at work in our lives. And definitely, until we die, hanggang kunin niyo tayo from this planet, God is always working within us, around us. Kaya amen lang tayo pagdating sa lahat ng pakilos ng Diyos sa ating mga buhay. So today po, pag-uusapan natin, ang topic po ng message for today ay about miracles and providence. Pag-uusapan po natin, by the way, nai-message ko na po ito many years ago, and you know what, that was 2018. Nung nahukayin ko itong, kasi magandang ihayag ko uli sa inyo, malaman ninyo, ano yung difference ng miracles and providence? 2018. Samantalang in my mind, it's very, very clear to me habang i-deliver ko ito, dito mismo sa bahay na ito. So sabi ko, Lord, para palang, kapag ikaw pala, pag tayo pala, nagsisilbi sa Panginoon, para tayo napupunta sa warp zone. Parang time stands still. Kasi hindi ba ang ating Diyos, siya Espiritu, and He is not bound by space and time. Kaya nga ang Diyos, hindi mo siya mauurasan eh. Kasi hindi applicable sa Diyos yung oras. Sa langit po, sa spiritual world, walang segundo, walang minuto, walang oras. Walang araw, walang buwan, walang taon, walang dekada, walang century sa spiritual world. Us, we are bound by space and time. Pero ang Diyos po hindi. Kaya kapag tayo talagang nakubabawan ng presence ng ating Lord, as if time stands still. Nawawala yung oras. So I was wondering, nung binabasa ko siya ulit, sabi, Lord, that was 2018? Ang tagal na nun. Almost 10 years? Almost? Diba? Ang tagal na. Pero nang isipin ko siya, parang kahapon ko lang siya isinyer sa mga existing na mga kapatiran noon. Ganun po kabilis ang oras in the presence of our God. God is not bound with space and time, but we are. Ang sabi nga po sa Biblia, di ba? Ang 1,000 tao sa tao, isang araw lang sa Diyos. Pero napakababang example po noon. Hindi ganun yun. Yung 1,000 taon sa tao, wala yun sa Diyos kung tutuusin. Because you know what? With God, there is no yesterday with God. There's no tomorrow with God. Everything is present with God. Kaya nga po sinabi sa Biblia, God is ever present in our lives. Kaya po, ang point ko, walang pagkakataon sa buhay natin na wala ang Diyos. He's been there all along. Bago pa tayo, Diyos muna. Bago ang mga anghel, Diyos muna. At siya yung simula at siya yung wakas. Yung lumikha ng simula at wakas, siya mismo, wala siyang simula, wala siyang wakas. That is God. That's how sovereign, that's how powerful our God is. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Yung another show of love, another show of power ng ating everlasting God sa ating buhay. So we will learn today, ano ba yung pagkakaiba ng miracles and providence? Kasi me, myself, I am a witness, marami pong hindi nagagamit ng tama itong dalawang words na ito. At marami, hindi nga nila alam yung term na providence. Almost all Christians, ang alam nila na miracles, puro miracles. Ni minsan lamang lumabas sa bibig ng even ng mga Kristiyano yung salitang providence of God. So let's start. Ang salitang miracle ay madalas magamit sa kung anong bagay. Halimbawa, biglang bumait yung tao or biglang sumipag. Ano sinasabi ng mga magulang? Uy, himala. Himala, naghugas ng pinggan. Diba? Or himala, hindi yata siya nagsungit maghapon. Di ba doon natin nagagamit yung milagro, yung himala o yung miracle sa ganyan klase ng mga bagay.
Uy, ang sipag mag-aral himala. Anong milagro ang nangyayari? Right? Laging ganun, pag merong something positive na nagagawa tayo, di ba? Yung mga tao around us, yun ang nababanggit. Oh, bakit yata napaka-positibo mo ngayon? Kasi nasanay ako, negative ka eh. Anong milagro nangyari? Di ba? Kadalasan yan, nangyayari especially, di ba, sa mga lalaki, kunyari, sinagot ng nililigawan, right? Di ba? Nagkakandirit habang pauwi ng bahay, galing sa bahay na nililigawan, nagkakandirit. Tumatalon pa pauwi ng bahay, pag-uwi ng bahay, ang sipag-sipag. Lahat ng gawain bahay, bigay nyo sa akin. Siyempre, magugulat ngayon mga kapatid, anong nangyari? Anong milagro ang nangyari? Parang napaka-positive mo yata. Brad. At lahat yata ng trabaho sa bahay gusto mong gawin. Sinagot na ako. Ano naman yung sagot niya? Of course, yes. Right? So, yun yung feeling ng mga sinasagot, di ba? I hope lahat ng nanligaw nung sinagot. Ganon. Of course, another miracle yung nagustuhan ka naman. Sinagot ka ng babae, siyempre. May milagro na gustuhan ako. Bira, di ba? Sinubukan ko lang naman kung magugustuhan niya ako. Yung pala, nga naman. No, it's a miracle. So, sa maraming kapamaraanan, napaka-simple ng paggamit natin sa salitang miracle and wonder. Ano pa, number 2? Kapag maulan, tapos biglang umaraw, uy, himala. Tamang-tama, may lakad kami ngayon. Oh, maraming salamat, Lord, sa miracle. At matutuloy ang aming lakad. Diba? Sa panahon, sa pang-araw-araw na buhay, sa ating experiences, kapag nakakita na tayo ng something positive, himala, milagro ang ating nagagamit. Pero ano ba talaga yung meaning nung term ng miracle or himala? Ang miracle po, simple lang, temporary suspension of the natural law. Ibig sabihin, di ba halimbawa, supposedly ang araw nasa umaga, biglang pagising mo ng alas 12 ng gabi, andun ang araw. May araw pa. Tapos nung alas 12 ng supposedly na tanghali, buwan ang nando doon. Ano nangyari sa nature? What happened? Kasi ang example po natin dito sa very, very nice na example, bukod sa mga babanggit ko mamaya, naisip ko lang ngayon, alam niyo po ba nung panahon ni Joshua, time stands still. Pinatigil ng Diyos na ang paglubog ng araw para magawa ng Israel yung dapat lang gawin upang puksain yung enemy. Kasi sabi ng Israel, Lord, hindi po enough ang maghapong ito para malipol namin itong mga taong ito. Alam niyo, simple lang ginawa ng Panginoon, miracle. The sun stood still. Hindi na gumalaw yung araw hanggat hindi natatapos ng Israel. Yung kanilang gawain para sa Diyos, hindi kumilos ang araw. Of course, in science points of view, hindi naman talaga yung araw ang tumigil. Kasi hindi naman talaga gumagalaw ang araw. Yung earth tumigil sa pag-inog. Itinigil ng Diyos yung pag-inog ng mundo, kayong araw nandun lang siya sa spot na yon, doon sa Israel. At nagawa ng Israel yung dapat nang gawin para sa Diyos. Now, kung relate natin sa atin yon, sabi natin wala tayong time. Kahit tayong bigyan ng Panginoon ng time, kung gugustuhin natin. Katulad sa nangyaring yon, wala ka bang time again for me? Okay, I will make the time stand still. Kasi nagawa niya po yun sa Old Testament. History po ito, literal na nangyari. Tumigil ang pag-inog ng mundo, tumigil ang araw para saan? Magawa ng Israel yung kanilang responsibility, trabaho, ministry for God. Maaaring sa buhay natin, hindi nangyayari, uy, ano ba ito? Lunchtime na, pero bakit alas 7 pa rin ng umaga? Tumigil ang inog ng mundo. Di ba? Maaaring sa atin, ibang maging kapamaraanan ng Panginoon. Maaaring yung ibang bagay, ibinbin niya sa buhay mo para mag-give way sa gusto niyang mangyari sa buhay mo. God can do that. Halimbawa, may plano ka na ngayon. At alam mo naman yung plano mo ngayon, sasagasa sa gawain. Gasinon lang yung gawin ng Panginoon. Lahat ng mga yan, nauunahin mo kaysa akin, tigil lahat. Nang sa ganun, mag-give way. Mag-give way sa gusto kong mangyari o gawin mo sa araw, sa oras na yan. God can do that. God can do that. Imagine ninyo sa buhay ninyo. Oo nga naman, ano? Bakit kaya ganun? Ang tagal ko nang pinag-pray, let's say yung salary increase, bakit hindi nangyayari? Ginagawa mo ba yung dapat mong gawin para sa Panginoon? Maraming bagay pwedeng pigilan ng Diyos. Even yung mga pangarap na supposedly, eto lang sa harapan mo, pero bakit hindi mo magkuha yung pangarap na napakasimple lang naman, pero nasa harapan mo, pero hindi mo makuha. Why? Maaari ang isa sa reason,
hino-hold ng Diyos yung mga bagay na yon for you to realize, oo nga naman, napapabayaan ko ang aking relasyon sa Panginoon. And there are many of those kind of things in the lives even ng mga Kristiyano. Hanggat hindi natin hinaharap, tinatapos yung pinapagawa ng Diyos, all of those dreams, they will remain dreams. All those plans, they will remain plans. Just because what? Wala kang oras sa Diyos. So remember that. Isipin nyo ngayon, ano yung simpleng pangarap hanggang ngayon hindi nyo makuha? Ano yan? Remember, maybe, hinihipo tayo ng Panginoon to reconsider. Seek ye first my kingdom and my righteousness, and all those things, me myself, I will add unto you. So isipin niyo po yun. Yung bang salary mo ngayon, after 20 years, yun pa rin. Hindi po yan ang disenyo ng buong mundo. Supposedly, merong salary increase every year. Pero kung yung sahod mo 20 years ago, yun pa rin, something is wrong with you. Do your part in the kingdom of God, and all of those things, napakadali for God to give sa bawat isa sa atin. Imagine that. Ang growth po, kahit yung yung munggoy, lagay mo sa tubig, after a while, kita mo, may toge na eh. Bakit yung sahod mo, 20 years mo nang ibinabad sa trabaho, hanggang ngayon, yung pa rin. Something is wrong. And definitely, maaari, ang isa sa problema, our relationship, our time with our God. Ano ba yung napakasimpleng purpose ng miracle, nung tunay na miracle? Ang pag-uusapan po natin, ano talaga yung miracle? Ano yung signs ng totoong miracle? Ano ba yung layunin ng milagro, number 1? Patunay na Diyos ang nagsugo sa isang tao. Basahin niyo sa Biblia, lahat ng mga characters in the Bible na tinawag ng Panginoon, merong kaakibat na miracle ng Diyos for them to do. Para mapatunayan nila na ako'y pinadala ni Yahweh. Halimbawa si Abraham. Halimbawa si Moises na lang. Di ba, nung nag-uusap sila ng Diyos sa burning bush, dun sa bundok, Lord, alam mo naman ang aking background, ang CV ko, ang pangit-pangit. Ano nakalagay sa CV ni Moses? Okay, aral siya. For 40 years, aral po ako sa karunungan ng Ehipto. Pero at one point, dun sa dulo ng 40 years, dun sa 48th year ko, Lord, I am a murderer. And after that, another 40 years, nasaan si Moses? Sa ilang. Sumama sa mga taong dati-rate, servant lang niya, mga mabababang mga tao. Ngayon, naging parte siya ng mga taong ito. Kung CV lamang ni Moses ang pag-uusapan natin, at yung standard natin na gagamitin natin, ano to? Gusto mo maging nurse, tapos sa CV mo, meron ka pa na napatay na pasyente? No? Hindi pwede. Hindi ka pwede mag-apply dito. Murderer. Ang tao pa naman, di ba? I mean, kung hindi man napaka-judgmental, kasi sino nga naman ang tatanggap kapag meron kang ganyang klase ng background? Di ba yun po yung dilema ng mga nakulong galing sa kulungan? Pag nag-apply sila, makikita kasi yun. Pag hininga ng, okay, akin ang NBI report or NBI clearance. Ayan, nakikita yun, di ba? So, sino ngayon ang mag-hire sa'yo? Di ba? Pero you know what? Ang kagandahan sa Diyos, si Moses pa rin pinili niya. Bulol ka ba mo? Bulol? Kasi totoo naman na bulol na si Moses sa tagal dun eh. Kasi 80 anyos na rin siya by that time. Hindi naman nagsisinungaling si Moses. Kaya lang, hina-highlight niya masyado yung kanyang infirmity sa kanyang age. Pero sabi ng Panginoon, kahit 80 anyos ka na, I have the power to give you the strength of an eagle. Na isang hindi lang basta eagle young, batang agila, will be with you, basta't sumunod ka sa lahat ng iuutos ko sa iyo. Di ba maraming ganyan, di ba? Lagi nagiging example ng isang kapatid natin pag may mensahe siya. Yung mga kapag nagkaedad na, pinapasa sa mga bata yung gawain. Ikaw na lang mag-pray kasi mas bata ka, matanda na ako. Hindi kasi maganda yon, hindi mainam yung mga kapatid. Kasi again, look at Moses. 80 anyos siya nung tawagin ng Panginoon para maging savior ng Israel. 80. Tignan niyo, meron bang 80 sa atin dito? Wala pa, di ba? 70, meron ba? Wala. Sorry 60, meron na bang 60 dito? Yan si tatay. Di ba? Hanggang doon na lang, tama na yun. Okay? Now imagine si tatay after 20 years kapag 80 na siya. At sa lahat ng mga taong 80 anyos niya, tignan niyo ang kalagayan nila. Ganon si Moises nang tawagin ng Diyos. But you know what? Sabi nga sa Bible, sa aklat ng Micah, not by human might,
not by human power, but through my Spirit, magagawa mo lahat ng ipapagawa ng Diyos sa iyo. Age is not a problem sa kaharian ng ating Panginoon. Ano yung another 40 years? Kasi 120 years na buhay si Moises 40 sa Egypt, 40 sa ilang, okay, 40 years yun na yung niligtas ng Israel hanggang sa mamatay siya. Di ba? Panay sila, paikot-ikot sa ilang. Yung 80 anyos na Moises, tumanda sa ilang, paikot-ikot. Hindi sila tumigil. Ang sabi sa Biblia, yung panyapak nila, hindi nasisira, hindi naluluma. Right? Yung mga damit nila, hindi rin naluma, hindi napunit o nasira. Sa dami ng mga pinagdaanan lang hirap, mula nung umalis sila sa Egypt, hanggang sa mamatay si Moises, makapag-settle sila sa Promised Land. Kasi nakita lang ni Moises yan, hindi siya nakapasok, right? Hanggang doon, yung mga damit nila, yung mga tsinelas nila, hindi nasira. Malalaman naman natin mamaya, miracle ba yon or providence? Okay. Patunay na ang Diyos ang nagsugo sa tao kay Moises, kaya nabiyak ang tubig, right? Yung dagat nabiyak. Ang sabi sa Biblia, lumakad sila in dry ground, on dry ground. Ni isang molecule ng tubig, hinawi ng Diyos. Atom, neutron, proton, lahat ng yan, yung quarks, hinawi ng Diyos. Kaya nang lumapit, naglakad ang mga Israelita dun sa lupa, sa ilalim ng dagat, tuyong-tuyo. Hindi sila putikan. Tuyong-tuyo. Now, that is a miracle. Kasi sinuspend ng Diyos yung natural na law of nature. Number 2, anong layunin ng milagro, ng miracle? Patunay na walang imposible sa Diyos. Kasi sa panahon ni Jesus Christ, nakita natin, bakit kinakailangan magpakita ni Jesus Christ ng maraming miracles and wonders? Para patunayang siya yung sugo ng kanyang ama. Kaya marami upang patunayan na tunay ang Diyos, na yung taong to ay sinugo ng ating Diyos. Magbibigay po tayo ng iba pang mga examples ng miracle para po mas maging malinaw sa atin, ano ba yung tunay na miracle? Mababasa po natin sa Exodus, yung nga po nahati ang tubig, pinatunayan ng Diyos na siya ay pinatunayan ng Diyos na siya ay Diyos at kanyang sugo si Moises. Pinipili ko po kasing Tagalogin na lang lahat. I'm sorry. Pinatunayan ng Diyos na siya ay Diyos at kanyang sugo si Moises. Yun na po yung kinuwento ko kanina. So, iba pang ehemplo ng tunay na milagro. Tunay na milagro. Number 1, panahon ni Jesus Christ. Number 1, tubig, biglang naging alak. Panahon ni Jesus Christ. Imagine, di ba? Alam niyo yung kasalan sa Canaan, di ba? Pumunta ang Panginoon doon, at yung tubig po nung araw, diluted with water. Pero pag dinamihan mo, siyempre madalasing ka pa rin. Ganun naman yun Okay? So merong tubig doon, ang tawag po nila sa alak by that time na nilikha ni Jesus Christ, iniinom nila table wine. Wala silang 7-Up, wala silang Pepsi, wala silang Mirinda, meron sila? Tubig na nilagyan ng konting alak. Bakit nilalagyan ng konting alak bukod sa mas masarap ng konti, lasang grape, in a way yung tubig, para mamatay yung mga bakterya doon sa tubig na iniinom nila. Wala pa pong nawasan nun kasi. Kinukuha na saan? Sa balon. At hindi po lahat ng balon malinis. Puro kiti-kiti nga. So isasaway nila para yung tubig, mamatay yung mga germs o yung mga bakterya, hindi sila mamatay sa pag-inom ng tubig. Nilalagyan nila ng alcohol, konting alcohol, just to kill all of those bacteria by that time. At the same time, medyo maglalasang katas ng ubas yung tubig. Table wine po ang tawag doon. So, hindi po lumikha ang Panginoon ng alak lang. Tubig na may alak. Okay? Hindi po katulad na iniisip natin sa ngayon. So, yun po, yung ilang tapayan na yun, di ba? Ang sabi nga na, nagkaroon ng dilema. Kasi it seems family affair yung kasalan, di ba? Kaya si Mother Mary mismo lumapit kay Jesus Christ. Anak, alam mo, wala nang alak. Sinaway siya ng Panginoon kasi may sariling timing ang Lord. Sabi niya, babae, bakit mo ako pinangungunahan sa dapat kong gawin? Pero you know what? Yun ang susunod ko talagang gagawin ngayon. Kasi after sabihin ni Mother Mary, yung ginawa talaga ng Panginoon. Kasi yun na yung time niya. Hindi yung time ni Mother Mary. So ano nangyari nun? Sige, kumuha nga kayo ng alak ulit doon. Di ba, ng table wine. Nakunin nila, bago, saka mas masarap pa kasi fresh. Gagawa ba ang Panginoon ng hindi fresh? Right? Isipin niyo yung ininom ng table wine by that time. Galing mismo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. To make the story short, ang lahat ay masaya.
Kaya ang lahat ay naging masaya. So, biglaan po yun, in an instant. Sabi ng Panginoon, sinabi, wala nang alak, sabi niya, meron na, kumuha na kayo. Instantly, nagkaroon. So, tubig biglang, naging alak number 2. Kapag meron lumalapit kay Jesus Christ sa may ketong, biglang gumagaling yung may ketong. Instant healing. Bibigyan ko na po kayo ng hint. Ang tunay na miracle from heaven, biglaan. Hindi unti-unti, hindi dahan-dahan. Biglang gumaling, right? Sa harapan mismo ni Jesus Christ, ano sabi doon? Meron nalaglag na mga white sa katawan ng mga may ketong. Kasi yun yung namatay na mga ketong. Nalaglag na lang. At yung tao, biglang naging normal like us. Di ba? Naging normal. Yung kanyang health. Number 3, biglang nakakita ang bulag. Anong medisina, modern day medicine, ang kayang gawin yon sa tao? Bulag ako. Diba? Yung baby bulag. Lumaki na siya bulag. Dali mo kay Dr. Habib. Tapos pagdating doon, paglabas nila sa ospital, nakakakita na yung bata. Sino makakagawa ng ganon? Even bionic eye, hindi pa rin naman. Hindi. Meron na kasi ngayon ganyan, electronical. Diba? Electronics. Pero, ang Lord lang nakagawa nun, biglang nakakita. Perfectly. Imagine, nung makakita yung tao, parang mata ng batang nagsisimula palang makakita ang kanyang mga mata. Napaka-vibrant ng colors. Ganun lang tayo ng mga kabataan, di ba? Lahat napapansin natin. Nung tayo mga malilit pa lamang, lahat. Yung kulay ng paru-paro, yung green fields, napapansin natin lahat yan. Why? Kasi napakapuro pa, napakayang ng ating mga mata. Yun ngayon yung perks, yung joy ng mga taong nang lumapit kay Jesus Christ, biglang nakakita, imagine the vibrant color, kasi meron siyang taglay na brand new eye. Mata ng isang batang first time naging maliwanag ang kanyang paningin. Tunay nga po kay ganda. Kay ganda. So bigla din po yun, hindi unti-unti. After few days, luminaw, after 2 weeks, ayan na, nakakita na siya talaga katulad ng baby. No, instantly nakakita po yung tao. Instant. Number 4, yung patay biglang nabuhay. Instantly. Alam natin yung kwento ni Lazarus, right? Almost 4 days nang nakalibing si Lazarus nang dumating ang Panginoon because purposely ginawa niya yon. Kasi mas matinding show of power kapag si Lazarus binuhay niya after almost 4 days. Hindi mismong sa araw na siya ay namatay. Kasi alam natin ang kwento nowadays, di ba? Patay na yan eh. Pero nung nasa kabaong na siya, bigla na lang nakakatok na ganun. Buhay pa. Kasi may mga ganyan, especially mga hindi naman inimbalsa mo. Nangyayari pa siya. Ang ginawa ng Panginoon, okay, fine. Ganito gagawin ko, kapag nangangamoy na si Lazaro, kapag umaalsa na yung laman, kapag meron ng mga fluid na lumalabas sa kanyang katawan, then, bubuhayin ko siya. Kasi kaya nakita natin, di ba, na marinig ng bangkay, yung tinig ng Panginoon, Lazarus, come forth. Biglang bumalik yung kaluluwa ni Lazarus sa kanyang katawan, bumangon at lumabas. At sinabi po ba sa Biblia, at ang baho-baho ni Lazarus? At may nalalaglag na uod or what? Ano, zombie? Hindi. Walang sinabi sa Biblia, paglabas ni Lazarus, nagtakbuhan sila, nagtakil pa ng ilong, at napakabaho ni Lazarus. Hindi. Walang amoy, normal. Maging yung bad odor ng bangkay, ginawa ng Panginoon ng paraan, instantly, nawala. Bangkay na almost inaagnas na, instantly, bumalik sa natural na katawan bilang isang taong buhay. Yun ang tunay na miracle. Kasi po maraming mga nagsasabi ng mga evangelist na kaya daw nilang bumuhay ng mga patay. Oh yeah, asan kayo nung panahon ng COVID? Asan kayo? Nagtatago nga kayo. Dapat sa lahat ng ospital, nandun yung mga magagaling na mga nagsasabing kaya ng bumuhay ng mga patay. Ganun pala eh. Doon kayo mag-station sa morgue. But where are they? Lalo na ng panahon ng COVID. Maging sila naman, nakatakip din naman ng mask. Mga palalo, mga hindi mga tunay yung kapangyarihan daw na meron sila. Number 5, of course, ang Lord mismo. Lumakad sa ibabaw ng tubig ang Panginoon. Of course, may mga magikero na nasa YouTube. Diba? Alam natin mga tricks lang yon. I hope pag nakapanood kayo ng Chris Angel or what, I hope hindi kayo naniniwala kasi, come on, YouTube yun eh. Movie yun eh. Right? Hindi tayo naniniwala dyan. Ang tunay lamang, kaisa-isang naglakad sa tubig, kasama ni Peter, na konting lakad, lumulubog, si Jesus Christ, naglalakad siya sa tubig. Nung makita nga siya ng mga apostol, di ba? Multo! Halapan lang, multo. Kasi only spirits can do that sa kaisipan nila.
na sila'y kayang lumakad sa tubig. Pero paano ginawa niya? In the flesh. In 100% human flesh, pinakita ng Panginoon yung milagro na kaya kong lumakad sa ibabaw ng tubig. So nakadagdag yun ngayon. Spiritual faith booster sa mga apostol. And of course, number 6, napakain ng maraming tao sa ilang isda at tinapay lamang. Ito yung maganda. Magtayo ka ng bakery, no? Kataming bibili, pipilas ka lang doon, no? Tapos hindi nauubos yung isa, yung prototype. Kahit ilan ang bumili, hindi nauubos. Pero imagine that, more than 5,000 tao napakain ng iilang pirasong isda, iilang pirasong tinapay. At may sumobra pa, ilang bakol yun, 12 bakol. Parang tigil-tigil sa pangay mga apostol doon pa lumalabas. Imagine that, nagmula sa iilan, tapos nung merong matira, mas marami pa yung mga natira kaysa doon sa pinagsimulan. Doon po natin nakuha yung principle in life na anything na ilalagak mo sa kamay ng Panginoon, it will multiply. Ilagak mo sa kamay ng Panginoon ang iyong kayamanan, it will multiply. Make sure na yung kayamanang ilalagay natin sa kamay ng Panginoon, malinis na kayamanan. Yung napanalunan mo sa sweepstakes, yung napanalunan mo sa mga, ano ba yung mga uso dito, sa wedding, huwag mong ilalagay sa kamay ng Diyos yun. Baka magliyab yun at iba to sa'yo. Ang sinasabi ko, yung mga malilinis na kayamanan, pag nilagay mo sa kamay ng Diyos, nagmumultiply yan. Yung talents natin, pag nilagay sa kamay ng Diyos, magmumultiply. Yung oras na lagi tayong kapos, ika nga ng marami, ilagay mo sa kamay ng Diyos, it will multiply. Hindi ka mawawalan ng oras sa trabaho, hindi ka mawawalan at the same time ng oras sa Diyos. Just put it sa loob ng kamay ng ating Panginoon. Hindi lamang po yan ang kaya ng paramihan, yung isda, yung tinapay. Hindi lamang yung pagkain, mas marami pa. Mas marami pa. Yung buhay natin, ilagay natin sa kamay ng Panginoon. We will be more useful to Him and to our family more than ever. More than ever. Akala kasi ng iba, kapag nag-commit sa gawain, nauubusan siya ng time. Alam niyo po ba na mali yun? Hindi po totoo yun. Kaya ayaw akong sumali sa ministry kasi yung oras ko mahahati pa eh. Konting-konting na lang eh, mahahati pa. Hindi totoo yun. Yun lamang yung kaisipan ng isang taong wala pang ganong klase ng faith or trust sa Diyos. Diba? Pero sabi na pang subukin mo ako. Mag-minister ka sa akin. Makikita mo, hindi totoong mawawalan ka ng time. Dagdagan ko pa nga. And I will help you to organize your 24 hours sa isang araw. And that is through the guidance of the Holy Spirit. Number 7, meron itinapon sa kulungan ng leon, sa lion's den. Hindi kinain. And that was Daniel, right? Ilang araw na ginutom yung mga leon na yun. Kaya nga expectation nila, kapag iniuhulog pa lang si Daniel, yung mga leon tumatalo na. Na bago pa lumapat si Daniel sa, hindi siya, ako na nasa Biblia, huwag ka matakot. Bago pa lumapat yung katawan ni Daniel doon sa semento sa loob ng lion's den, luray-luray na yung kanyang katawan. But you know what? Hindi. Right? Nakita natin yung kwento. Nagpahinga pa nga si Daniel sa piling ng mga leon. For some reason, yung mga leon, of course, that is the miracle of God, nag-diet sila. We are in diet. Sorry na lang sa inyo. Di ba? Andun siya. Kaya nagulat sila, paano nangyari ito? Ginawa niyang pet? Naging pet na lang yung mga lions. Yung mga namamayat, yung mga gutom na leon, hindi ginalaw si Daniel. Imagine that. Ngayon, itong tanong ko sa inyo. Pinigilan ba ng Panginoon yung hari by that time na ihulog si Daniel? Pinigilan ba ng Diyos na wag nilang maisip yung ideyang ihulog natin si Daniel sa den of lion? Kasi pwedeng gawin ng Panginoon yun eh. Na wag nang mangyari, yung makarating siya doon. Pwede naman eh. Pero hindi ba nanahimik ang Diyos? Nung gumagawa na sila ng way para si Daniel maipadala doon, ang Diyos tahimik lang. Even though, kung tutusin, pwede niyang gawin na mawalan kayo ng memory. Yun na lang eh. Yun na lang, di ba? Pero hindi. Why? Kasi merong reason ng Panginoon. Ba hindi? Matutuloy ang pagbabato sa lion. Kasi nung nandun na siya, yun nga nakita natin. Again, more show of power from God. More show of miracle mula sa ating Diyos. Number 8. Kasi bakit ko sinama yung lingyo leon? Kasi by natural law, lalapain nila si Daniel. Pero hindi nangyari. Number 8, of course, yung tatlong kaibigan ni Daniel. Hindi nasunog sa loob ng napakainit na hurno. Tumayo din sa pananampalataya yung tatlong kaibigan ni Daniel. Ano yung kaparusahan? Kahit hirap na hirap yung hari kasi nakapirma na siya eh.
Yun ang hirap kapag yung haring mabait. Hindi lang si Nebuchadnezzar kasi evil talaga siya eh. Pero merong purpose ng Lord kay Nebuchadnezzar. May mga evil na nakapaligid kasi doon sa hari. To the point, nagawa nila ng paraan na yung hari pumayag na kapag hindi sumamba sa Diyos ng Babylonia, ang sinuman, itatapon sa isang hurno 7 times na pinainit. Ako hindi ko po maintindihan yun. I cannot really understand that. 7 times pinainit? I don't know. Maybe yun na yung tumutunaw ng bakal, di ba? Maybe yun na yun. Kasi nung inihulog na po yung tatlo, again, hindi binago ng Panginoon yung kaisipan ng mga taong gustong gumawa ng kapamakas sa kanila. Nagawa talaga silang ihulog talaga sa loob. Nagawa. At ang sabi po doon, yung mga taong naghulog sa kanila, una pang namatay. Yung mga berdugong mismong bumuhat dun sa tatlo, naghulog dun sa hurno, patay sila. Ibig sabihin, sa labas pa lamang ng hurno, grabe na iinit. To the point, namatay mismo yung mga taong nagtapon sa kanila. And yet, another miracle, right? Another, yung law na naman. Hindi gumana yung law of nature. Ano sinabi doon? Aba, nagkukwentuhan pa nga yung tatlo. Naglalakad sila doon, yung mismong hari, nung tignan niya, ano nangyayari dito? Imbes na nasusunog na sila, mukhang ang saya-saya pa. At hindi lamang yun. Sabi ng hari, hindi ba tatlo yung itinapon dyan? Yung mga kaibigan ni Daniel, bakit tila ba 4 yung nakikita ko? At ang sabi mismo ni Nebuchadnezzar, parang ano siya, parang yung anak ng tao. In human form yung nakikita niya. Isa po yun, naniniwala rin ako doon, sabi naman ng theologians, isa yun sa mga Christophany. Kung paano nagpakita si Jesus Christ in the Old Testament. Ang tawag po doon, ulitin ko, Christophany. Okay, kasi hindi pa nag-i-exist yung pangalan ni Jesus Christ nung araw. Pero alam natin ng Panginoon, siya ay Diyos na nagkataong tao. He already exists, maging sa Old Testament. Hindi lamang siya tinatawag ni Jesus Christ, pero nandun siya. Anak ng tao, ang tawag nga sa kanya eh. Parang anak ng tao. At yun mismo, it was the Lord Jesus Christ na nandun, sinamahan yung mga tao sa apoy. And you know what, ang isa pang milagro dito, nung kunin nila, so okay na, yung apoy, wala namang saysay yung apoy na yun. Nung palayain na sila, alam nyo, hindi sila amoy sunog. Imagine that. Imagine yung powerful na suspension of the law of nature. Na yung man lang, yung usok ng apoy, hindi man lang kumapit sa kanilang damit. Hindi siya lang amoy sunog. Now that is so much show of power from our God. Minarapat ko pong ikwento lahat to for you to know that you are serving a very, very powerful God. Don't think of something less sa Diyos. He's more than what you expect. Kung sa isip niyo super, super, duper power ng Diyos, is more than that. He's more than that. Dito pa lamang sa mga binasa natin na ito. So ano makikita po natin dyan? Ang totoong milagro ay antemano. Ibig sabihin, biglaan. Hindi unti-unti, gaya nga ng mga ginagawa ng mga so-called miracle workers. Kaya, mga kapatid, ang payo ko sa inyo, huwag kayong naniniwala sa mga miracles na ino-offer ng anumang simbahan. Kung sino mga mahuhusay, mga sikat na mga evangelist, kahit Amerikano pa yan, o Chinese, o Korean, pag sinasabing pumunta kayo rito, there will be miracle in your lives. Huwag kayong maniniwala. Ulitin ko po, biglaan po ang miracle, hindi unti-unti, hindi dandahan. Kuya Eric, paano yung miracle in our lives? Hindi miracle ang tawag doon. Yun yung pag-uusapan natin sa susunod. Ngayon, about providence. So malinaw na, yung patungo sa miracle. Ang totoong miracle, biglaan, now na. Gagaling ang tao, now na. Okay? Hindi yung after a while, Pastor, yung pong pinagaling nyo last week, lumala po, Pastor. Nangyari po yung sa isang sikat na pastor sa US. Bukod sa binabantayan na siya ng FBI, kasi ginagamit yung pera ng simbahan, pambili ng mga magagandang mga bagay, right? Katulad ni Kibuloy, okay? Ganun din kasi may ginaya rin naman yung si Kibuloy mula sa States, mga gagaling na mga pastor doon. Diba? At nagpapagaling. Nagkaroon na investigation doon, yung nakagandahan sa US. Yes, hiwalay yung state at ang church, pero pag may mga ganyang klase mga bagay, para malaman nila, mapatunayan hindi nanloloko yung supposedly pastor na nagmi-miracle, meron po silang investigation doon sa mismong pinagaling. And you know what? Karami naman namatay din. At to make it worse, hindi naman talaga siya gumaling at that time nung siya ay nilehans, nagkikisay at bumagsak sa semento. At nag-hallelujah na kagad lahat. Miracle, another miracle. Hindi naman talagang gumaling yung tao. Ponzi scheme.
Isang malaking Ponzi scheme po, yung klase ng mga miracles na nakikita natin today sa mga churches. They are not true. They are not true. Kasi nga, Kuya Eric, paano yung, nagbago kasi talaga kami, yung buhay namin naging maayos or what. Papasok tayo sa pangalawa. Pag-usapan po natin yung providence. What is providence? Providence means divine guidance or care ng Diyos. Yung pong miracles, bago po itong providence, yung pong miracle, minsan-minsan nang mangyari yan. At dapat merong purpose from heaven. Hindi ko purpose, hindi nyo purpose, kundi dapat ang Diyos ang nagpasimula ng miracle, not me. At hindi lamang yun, dapat nga, totoong-totoong gumaling now. Hindi bukas, hindi after a week, bumalik ka, titignan ko yung kalagayan mo, sister. It's not like that. So yung miracle po, ngayon, kung ako tatanungin ninyo, I don't believe in those miracles, katulad ng binasa natin kanina, na ginagawa ng mga churches nowadays. Dahil may purpose po kung bakit may mga miracles and wonders sa Old Testament at sa New Testament. When I say New Testament, from Matthew hanggang Revelation. Period. Period. Papaliwanag ko po yun mamaya. So pumasok po tayo sa providence. Kung yung miracle, nung araw naganap siya, as sa mga special occasions lamang, sang-ayon sa kalooban ng Diyos, ito pong providence, this is everyday. Ito ngayon na nararanasan natin lahat, everyday in our lives. Ano ang layunin ng providence? Ito po yung patuloy na pangangalaga sa mga anak ng Diyos. Especially us. Dahil mga anak tayo ng Diyos, ganun na lamang yung concern ng Diyos sa atin. Kasi anak alam naman po ng mga magulang dito, ng mga may anak, kung ano yung pag-uusapan nating pangangalaga ng isang magulang sa anak. Iba yung pangangalaga ni Kuya Alan sa anak ng kapitbahay, iba yung pangangalaga niya sa mismong anak niya, siyempre. And we are talking about that. We are sons and daughters of God. We are not just neighbors. Tayo mismo, nasa lipi, nasa lahi, nasa pamilya ng Diyos. Special ang providence na ibinibigay po ng Diyos sa atin, sa kanyang sambahayan mismo. Ano yung mga example ng providence ng Lord? Genesis 45:4-8a. Ang sabi po dito, story ni Jose. Isa sa mga paborito natin kwento sa Bible, si Joseph. Number 4, ito po yung kwentong nakita-kita na yung mag-aanak. Kasi pang mahaba yung kwentong yan, makikita naman natin sa babasahin natin kung ano ba nangyari. Mayroong magkakaroon ng hint. So nakita na ngayon si Jose, si Joseph, saka yung mga kapatid niya. Kasi yung mga kapatid niya, minus yung bunso, si Benjamin, yung mga kapatid niya, sinalbahe itong si Joseph. Sinalbahe siya. At ito nga, after many years, nakita silang muli doon sa Egypt. Kaya sabi ni Jose, na makita niya mga kapatid niya, verse 4, lumapit kayo. Sabi ni Joseph, with love ito lumapit kayo. Hindi. Kasi talagang kung babasahin yung Bible, yung kwento, talagang si Joseph, ganun na lamang yung pag-ibig niya sa kanyang pamilya. Lumapit kayo, sabi ni Jose. So, lumapit nga sila. At nagpatuloy si Jose ng pagsasalita. Kasi hindi nila makilala yung tao, yung kapatid nila mismo, kasi many years na lumipas. Kasi naibenta na sa Egypt, itapon na sa balon si Jose. Ano itsura ng bata? Parang basang sisiw. After many years, nang mature na siya, hindi lamang yung splendor. Iba yung taglay na splendor ng kapatid na ito ni Jose. Sabi niya, ako nga si Jose. Ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Sariling kapatid, ibinenta ng mga kapatid. Yan ang kwento ni Joseph. Verse 5. Ngunit wag na ninyo ikalungkot ang nangyari. Ano ba kayo? Sabi niya, wag na ninyo ikalungkot yun. Pambira naman. Wag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Why? Kasi na-realize ni Joseph, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Verse 6, bakit ano bang mangyayari kasi? 2 taon pa lamang ang tagutom. Sabi niya, meron pang 5 taon. 5 taon pa ang darating at walang aanin sa lahat ng mga bukirin. Kasi isa ito sa sinabi ng Panginoon, there will be 7 years of famine in the land. Hindi lamang sa Egypt, kundi maging sa Canaan, sa kanalalagyan ng pamilya ni Jacob. Hanggang doon talaga, nagkaroon po ng famine, wala silang makakain. At yun yung simula nung kwento ni Joseph na ibenta siya sa mga Egypto. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pang darating at walang aanin sa mga bukirin. Verse 7, ipinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi.
Kasi dumami na sila, yung tribo ni Jacob, dumami na. Ang nangyari pala mga kapatid, sabi niya, pinauna talaga ako ng Panginoon dito para hindi kayo mamatay lahat. Hindi tayo mamatay. Hindi tayo malipol. Verse 8. Kaya, sabi niya, hindi kayo, aking mga kapatid, na sumalbay sa akin, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Alam niyo, napaka-tragic po ng buhay ni Joseph. Kayo na po ang siyang bahalang magbasa sa buhay ng kapatid na ito. Mula sa pulpa lamang, kinaiinggitan na siya ng mismong mga kapatid niya. At nang dahil sa inggit, ano ginawa nila nga? Inihulog sa balon. May mga time nga, nagsinungaling pa sila eh. Nasabihin natin sa tatay, nilapan nila yun, lagyan natin ng dugo, tapos pakita natin kay tatay. Kasi by that time, ang tanda-tanda ni Jacob. Diba? Andun na siya sa stage na yun, malapit na rin siya mamatay. Pero to make the story short, dumating yung time na binenta na lang siya. Kasi meron dumaan na caravan ng mga Egyptians or mga merchants na papuntang Egypt, ibinenta siya ngayon. Ngayon itong mga taong ito na pinagbentahan kay Joseph, ibinenta naman siya. Saan? Of course, kay Potiphar. At yun naman ang kwento ng Potiphar's wife. Nakakita lang na mas bata, di ba? Gumawa ng paraan para marahuyo niya si Joseph, hindi pumayag yung bata. No? And din yung kwentong bilang tumakbo si Joseph Talagang tumakbo siya mula doon sa Pharaoh's wife. Ano nangyari yung kwento doon? Di ba nasira pa siya kay Potiphar mismo? Kasi ang sabi ng magaling na asawa, tinangka niya akong gasain. Wala nang due process. Ano nangyari kay Joseph? Nakulong po siya ng matagal sa dungeon. Hindi ko na ikukwento kayo na lamang pong magbasa. Ang dami pong mga nakalulungkot, kagimbal-gimbal, kalunos-lunos nangyari kay Joseph. At the same time po, merong mga bits and pieces of miracles and providence ng Panginoon sa kanyang buhay. And ultimately, yung mismong providence ng Diyos kung bakit minarapat yung mangyari mga nakakalungkot na yon, sa ending ng kwento na ito sa ating binasa, yung pala si Joseph, pagkakatiwalaan ng Pharaoh, kanang kamay ng Faraon. Vice President ng Egypt by that time. Nakarating siya sa ganung posisyon. To the point, para siya naging voice of the Pharaoh. Siya ngayon yung kamay, the right hand of the Pharaoh, he became the voice of the Pharaoh. Na kapag nakita mo rin si Joseph by that time, para mo na rin nakita yung Pharaoh by that time, yung Paraon. Ganun ang kanyang kapangyarihan. So ito po, pinatunayan ng Diyos, hindi lamang sa buhay ni Joseph, kundi sa atin, pinatunayan ng Diyos na siya ang may akda ng lahat ng nangyayari sa buhay ng tao at sa patutunguhan ng buong mundo. Everything, even now, kahit ang daming namamatay, wars, rumors of wars, karahasan, murders, kadiliman, mga kapatid, don't forget, our God is still seated on His throne. Everything is under His full control. All of these things na nangyayari even today, nowadays, makikita na po natin yan sa mismong Book of Revelation kung saan pupunta yung nangyayari sa ngayon. It is God's plan all along. And all we have to do is to move in accordance to that plan. Live in accordance to that plan. Pray. Pag merong karahasan, pray. Alam ko marami kasi hindi lalbos maisip. Paano nangyayari na karumal-dumal na ngayon nangyari? Binigyan pa rin ng permission ng Diyos? Anong klaseng Diyos yan? Yan ang tanong ng mga taong, number 1, walang total faith sa Diyos. Number 2, walang total faith, walang total trust sa ginagawa ng Diyos. Maraming ginagawa ang Diyos evil sa paningin natin. Pero sa Kanya, it will bring glory to His name at the end of the day. Kasi God is at work. Kahit sa lahat ng construction po, hindi laging comfy kapag mayroong mga construction. Halimbawa, di ba, mga nakarang mga panahon, ang daming hukay, sabay-sabay ginawa nila dito, right? Ang daming hukay. Yung biyahe ko na supposedly 30 minutes, naging 1 oras tuloy ang inaabot. Imbis na yung gasolina ko sana, every 2 weeks lang ako nagpapagasolina. Ngayon hindi na, weekly na. Yes, hindi comfy, pero nang matapos na may mga projects, nakita naman natin, di ba? Balik sa dati, mas maayos pa. At inaayos pa nila yan. Ganun din po ang Diyos. Pag meron siyang ginawa, merong possibility, yung comfort zones natin, magagalaw lahat yan. At marami pa bang mga drastic measures na ginagawa ang Diyos? Katulad ngayon, meron na mamatay, yes. Meron. But then again, trust the Lord.
Trust the providence of God. Anyway, alam naman natin, di ba? Hindi mamamatay ang tao, kundi ang Diyos talaga ang nagloob ng tao ay mamatay. Kapag namatay pa ang isang tao, tapos na ang Diyos sa kanya. Lahat ng ministry, lahat ng dapat nang gawin ng Panginoon upang mabigyan siya ng many chances, nangyari na yon at dumating na ngayong point, the person, according mismo sa scheduling ng Diyos, kinuha na siya ng Panginoon. Mapabata man yan, baby, malaki na, or what, bata, matanda. Ang Diyos po ang may akda ng lahat. Even kung kailan tayo mamamatay, at anong kapamaraanan tayo mamamatay. All of those things, hawak ng sovereign God sa kanyang mga kamay. At sino tayo para magreklamo sa lumikha ng lahat? Yun po sinabi sa Isaiah. Yun din ang sinabi ni Pablo sa New Testament, kinote niya yung Isaiah. We are what? Tayo mga palayok. We are the clay. God is the potter. Hindi, walang kapangyarihan, ni wala man ng kakanyahan yung clay na magreklamo, magbigay ng suggestion sa magpapalayok kung ano gagawin sa kanya, di ba? Nakakita na ba kayo ng gumagawa ng palayok? O ba nagbibigay ng suggestion yung palayok, sabi mo gumagawa sa kanya, o gawin mo akong gawin mo akong kaldero or what? Wala, right? Walang kakanyahan yung clay. Kasi as in, totally wala siyang kakanyahan even to give a hint or suggestion sa magpapalayok. Ganin din po ang ginawang example ng Book of Isaiah sa ating relasyon sa Diyos. Remember, marami po kasi hindi naiintindihan yung term na God. When we say God, we are nothing compared to that God. Hindi ka pwedeng maging mas matalino pa sa Diyos. Hindi ka pwedeng magbigay ng suggestion sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Isaiah, your ways are not my ways. My ways are higher than your ways. Saka sabi ng Panginoon, sino ba ang pwedeng magbigay sa akin ng counsel? Sinabi po yan sa aklat na Isaiah. Sino ang maglalakas ng loob magbigay ng counsel sa Diyos? Lord, I think mas maganda ganito lang gawin natin. Sino ang maglalakas ng loob na gawin yan? Wala. Kasi walang mas matalino sa Diyos. What do we know? Ako, nalalaman ko lamang, mula nang ako'y panganak hanggang ngayon sa araw na ito, yun lang ang alam ko. What about yung mga time na hindi pa ako pinapanganak? Alam ko ba? Nagbabasa ako ng history, pero me, myself, I never knew that. Even me, yung sarili kong future, alam ko ba yung future ko? All I know is maganda yung plano ng Diyos sa akin. So siya pa rin na naman. Siya rin naman ang magbibigay ng akda. Siya ang akda even of our future. Medyo pinalawi ko po yan for us to understand what the word God means. Pag pinag-usapan po natin ng Diyos, total power, total control, siya ang masusunod, hindi tayo. Yung kamamaraanan niya masusunod, hindi yung sa atin. Ma-hurt tayo, yes. Pero kung parte yun ng process, ng plano ng Diyos sa buhay natin, we must be hurt. Kinakailangan natin masaktan, dahil niloob ng Panginoon yon, dahil meron din naman siya magandang plano sa lahat ng mga hinagpis or pagkakasakit na nararanasan natin ngayon. Meron siyang magandang hinaharap na inihanda para sa ating lahat. So ang mga governments, sinabi po ng Biblia, it is also God who created the governments of the world. At sa aklat po ng Pedro, mababasa natin, huwag daw natin kalimutang ipag-pray yung mga kings, yung mga prime ministers, yung mga leaders ng bawat bansa. Huwag daw po natin kalilimutang ipag-pray. Itinuro din po ng Biblia, do not curse them. Kuya, napaka-evil naman talaga eh. Ay, ang sabi ng Biblia sa mga Kristiyano, do not curse them, but pray for them. Ano mangyayari sa kanilang pagbabago kung kinurse mo na yung tao? Common sense lang, di ba? Ang salba-salbay talaga ito, ang tagal-tagal ng 20 years ng presidente, evil. Walang mangyayaring maganda kung ganun tayo dun sa tao. Ang sabi sa Biblia, do not curse them, but pray for them. Ilapit natin sa Diyos, Lord, napakasalbahe po niya. Lord, ipuin mo po ang kanyang puso. Yun ngayon ang ating ministry. Kasi ang Diyos din po ang lumikha ng lahat ng mga nations, lahat ng mga kingdoms. Yung mga evil nations na yan around Israel, of course, hindi mag-e-exist yan kung hindi ang Lord mismo ang nagbigay ng permission for them to exist. And you know what? According sa lahat na natin mga pinag-aralan at sa Book of Revelation, all of those countries, all of those kings and presidents na against Israel, they are inside God's full control. So trust the Lord. When we say God, 100% isuko mo lahat
sa kanya. Alam niya ang kanyang ginagawa. So ano po ba yung mga examples ng providence ng Diyos sa ating buhay mismo? At maging sa Old Testament, sa Bible. Number 1, nung panahon ni Esther, iniligay ng Diyos si Esther sa kapangyarihan upang mailigtas niyang Israel. Naging asawa, di ba, nung leader by that time, ng Persia, si Esther, may dumating yung time, again, may mga masasamang ano na naman, elemento around dun sa leader. Mahal nung leader ng Persia by that time, yung mga Israelites kasi nakikinabang sila. Pero again, may mga inggitero na naman. Talaga itong mga inggitero na ito. Even today, walang ginawa kundi magsut-sut-sut dun sa mabait na leader. To the point tuloy, ayan, nagulo yung plano, dumating yung time, nalagay sa alanganin. Ipapupuksa ng Israel. Yung pala yung dahilan kung bakit si Esther nandun sa court ng hari. Imagine niyo, nakakalungkot yun eh. For me, si Esther hindi siya papayag mapangasawang isang pagan. What? Israelite ako. I believe in the one and only true God. Hindi ako papayag mismo na mapangasawa ko yung pagan na yan na gusto sumakop sa atin and so on and so forth. Pero yung pala, merong plano ang Diyos. Kasi dumating yung time, pupuksa ng Israel, nagamit ngayon yung authority, yung wisdom na meron si Esther. By that time, to make the story short, hindi nalipol ang buong Israel. That was providence. Walang milagrong nangyari doon. Providence. Paggabay ng Diyos along the way. Yun po ang pinag-uusapan doon. Number 2, of course, alam natin to. Si Gideon at ang 300. Alam natin ang kwento, hinirang ng Panginoon si Gideon, even though napaka-paganistic nitong taong to, even his name, yung original na name ni Gideon, napaka-pagan. Pero then again, pinili siya ng Panginoon to lead Israel against doon sa mga kalaban. At ang kwento, magkakaroon nga ng digmaan, right? Ngayon, ang dami-daming mga tauhan, mga sundalo si Gideon. Sabi ng Panginoon, napakarami niyang sundalo mo, Gideon. No, paano kayo maipapakitang ako ang magliligtas sa inyo? Kung napakarami mong kawal, bawasan yan. Nabawasan later on. Hindi, marami pa rin yan, Gideon. Bawasan mo pa. At dumating yung time, meron lang natirang 300 people against thousands and thousands of the enemy. To make the story short, nagtagumpay si Gideon against the enemy na sangkaterba. Because of what? Because of God Himself. Tama yung sinabi sa Biblia. Hindi po nasusukat ang kapangyarihan ng bansa sa dami ng kabayo, sa dami ng mga sundalo. Even today, napakalaki ng China sa atin. Ulitin ko po mga kapatid, kung loloobin ng Diyos na malipol ang China, He can do that. Kahit iilan lamang ang mga Pilipino. Huwag kayong matakot. Kasi ang dami ko naririnig, ano pa naman ang Pilipinas? Napakalit. Kuto nga lang tayo sa China. Kuto lang. I mean, ako nadudurog ang puso ko kapag minamalit natin ang sarili nating bansa. Parang man tayong walang Diyos. Pag sinabi mong walang laban ng Pilipinas sa China, ano ka, judge? At napakatalino mo at napakahusay mo, nag-arrive ka, natalo na tayo kaagad. Hindi pa nangyayari yung digmaan, talo na agad ang Pilipinas. Nadudurog ang puso ko doon. Kung Kristiyanong nasasalita, lalo na, minamaliit mo ang Diyos. Ulitin ko, hindi nabibilang sa dami ng sundalo ang pagkapanalo sa digmaan. Hindi sa dami ng mga missiles. Hindi payamanan yan. Kung saan naroon ng Diyos, yung bansang yun ang magwawagi. Kahit napakalit ng Israel, napakalit ng Pilipinas, if God is with us, who can be against us? Greater is He who is in us than He who is in the world. Don't forget that. Today, isipin niyo kung ganyan ang thinking ninyo, repent. Kasi hindi lamang po Pilipinas ang minamalit ninyo. Minamalit ninyo ang Diyos ng Pilipinas. Minamalit niyo si Yahweh, ang lumikha ng lahat. Yung nag-iisang Diyos na walang katulad. Repent. Say sorry to our God. At magbago po tayo ng kaisipan patungo sa mga bagay na ito. Pasensya na po I'm telling you, I love the Philippines so much. Pilipino ako Hindi lamang yon, Kristiyanong Pilipino. So ipagtanggol man lang natin ang Pilipinas sa ating puso't isipan man lamang magsimula. Kasi diyan nagsisimula ang pagkawasak ng isang tao. Kung puso pa lang mahina na, isip pa lang corrupt na, ano mangyayari sa kanya? So be brave. Diba? Have courage. Because the Lord our God, kakampi ng Pilipinas. Laban ng Diyos sa dragon, sa red dragon, at yun ang simbolo ng China.
God hates them. It will be the Lord who will fight for the Philippines. Kung mangyayari yung mga bagay na yan na pinag-uusapan natin, it will be God Himself. Okay? It will be God Himself. Hindi lamang yun, number 3. Si Saul patungo sa Damascus. This is Paul. Okay? Yung kanyang Hebrew name is Saul. Ang kanyang Greek name is Paul. So gamitin natin yung Paul. Kahit Saul na nakasulat. Anyway, isang tao lang naman yan. Papunta si Pablo, by that time kasi church killer pa siya. Remember, di ba? Di po ba si Esteban namatay sa kanyang paanan? Or under sa kanyang paningin si Esteban na kaya siya pa nga kumukuha ng mga balabal. Oy, ibigay mo sa akin balabal mo para pag binato mo yan, malakas. Kasi pag nakabalabal ka, yung inertia, yung hangin, mapipigilan yung lakas ng bato mo. Ilagay mo dito yan. Ganun si Paul by that time. Kasi ano si Paul? Pharisee. Bago naging Kristiyano si Pablo, Pariseo muna siya. Hindi naman siya basta Pariseo. Leader ng mga Pariseo. Parang mutawa, leader ng mga mutawa. Ganun si Paul. At papunta siya by that time sa Damascus, on the way siya sa Damascus para saan? Kumuha ng more authority para mas lalo niyang mawasak, pahirapan ang mga churches. Ano ginawa ng Panginoon sa road to Damascus? Hinarang siya mismo ni Jesus Christ. Nakita ni Pablo si Jesus Christ. Nagliwanag. Hindi siya makatingin. Ano sinabi ni Jesus Christ? Saul, Saul. Pablo, Pablo, bakit mo ako pinag-uusig? Ano ang timano yung naging epekto ng salitang iyon ng Panginoon kay Pablo? Ano sinabi ni Pablo? Diba? Nanlumo siya. Tinawag niyang Panginoon yung nagsasalita sa kanya. That is the effect of God, supposedly, sa bawat tao. When God speaks to your heart, you must acknowledge that. Kasi si Pablo yung kaagad, hindi yung naglaban pa siya. Hindi. Sabi niya, Panginoon, di ba? Lumabas ka agad sa bibig ni Pablo yung salitang Panginoon. And the rest is history. Na matapos yung kanyang pagkikita na ni Jesus Christ along sa Damascus na ganon, di ba, nabulag siya? Kasi po yun yung tunay na kalagayan ng mga unbelievers. They are blind. Akala nila sila nakakita, but they are blind. Pero na makita ng liwanag ng Panginoon, then they see, bulag pala ako. Kaya nang ano ginawa doon, nangyari later on, di ba nakakita siya through another disciple. Kaya nga sabi doon, maraming tao akala niya, nung hindi pa siya tumatanggap kay Kristo, nakakakita na siya. Actually, they are not. According sa Biblia, ang mga taong walang Kristo sa puso, they are what? Blind. Unless na sila tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, makamtan nila yung ilaw ni Jesus Christ, they will remain blind. Pero pag tinanggap nila yon, they will see. Kaya po yung mga taong tunay na nakakakita, walang iba kundi yung mga anak ng Diyos. Hindi po ako nagsabi nun. Parang ang yabang-yabang naman ito kung magsalita. No, not me. Yung kasi sinasabi sa Biblia. Yun ang sinasabi sa Biblia. Ang tunay na mayroong nakikita, yung mga nasa liwanag siyempre. Kasi meron ng liwanag na nagmumula sa ating Panginoon. So, yung buong buhay ni Pablo, until that point in Damascus, wala siyang kamalay-malay na siya pala, sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, sabi ni Pablo, meron na palang nakatalagang gantong klase ng gawain ng Panginoon para sa kanya. Hindi niya mismo alam yon. Sinabi po ni Paul yon. Wala siyang kamalay-malay sa sinapupunan ng nanay niya na nandun pa lamang siya. Meron na pang plano ang Diyos sa kanya. Samantalang maraming taon pang lumipas, naging church killer siya until that one day sa road to Damascus. At ang tawag po doon, providence of God. Na mula sa sinapupunan ng kanyang ina, hanggang sa siya'y salbahe, hanggang sa araw na nakakatagpo ang Panginoon, hanggang sa maging apostol siya, hanggang siya'y pagutan ng ulo, all of those things under the providence sa pangunguna, sa pangangalaga ng Diyos. Another case of providence. And of course, na makita si Pedro sa si Cornelius, sa mga dreams, di ba nakipag-usap ang Panginoon through visions dun sa dalawa? Tapos pinagtagpo sila. Imagine that, walang text-text, walang naglapit. Okay lang na ba itong Pablo tayo sa Cornelio or what? Pagtagpuin kaya natin sila, gawin natin ang paraan. No, ang Diyos mismo ang gumawa noon. Pinagtagpo ng Panginoon itong dalawang taong ito through visions and dreams. And the rest is history. Si Cornelio po, yung almost kauna-unahang pagan, Roman centurion or pagan na naging Kristiyano, yung kanyang sambahayan. Doon nagsimula ang lahat. Dumami ngayon mga pagans, yung mga hentil na naging Kristiyano, at kasama po tayo doon. We were Gentiles. Kasi hindi naman tayo dugong Israel. But we are Christians. Now, we are Christians. Doon po nangyari yung kay Cornelio. So again, providence ng Lord. Number 5. Ito napakaganda talagang as in.
So merong plano si Pablo sa si Timoteo na pumunta sa Bithynia. Hindi pinayagan ng banal na espiritu sila Pablo at Timoteo na pumunta sa Asia at Bithynia. Sa halip, ang sabi ng Holy Spirit, pumunta kayo sa Macedonia. Yung pong plano ni Pablo sa ni Timothy na pumunta ng Asia sa Bithynia, maganda po ang pakay nila doon. Maghahig sila ng salita ng Diyos. Hindi naman sila evil, mga good people ito. Pero then again, may mas magandang layunin ng Diyos sa kanila. Maganda yan, yung plano ninyo, but dito kayo punta sa Macedonia. At kung babasahin po niyo yung kwento, katulad ng ginagawa natin every Tuesday, meron palang something na mangyayari doon, kung kaya't kinakailangan, mas lalong kinakailangan doon si Pablo saka si Timothy. Kayo na lang ang magbasa on your own. I'm telling you, napakaraming magaganda, exciting na story sa Biblia kung babasahin po ninyo. Mas exciting sa movie, mas exciting sa comics, sa mga pocketbooks, walang sinabi lahat yan. Mas magaganda yung kwento sa Biblia. True to life pa. Walang dagdag, walang bawas. So yun po, providence ng Lord. And of course, number 6, si Jonas at ang balyena. Alam natin kwento ni Jonah, naturingang propeta, ayaw sumunod sa Diyos. Alam niyo po, isa sa wonder nung nangyari kay Jonas, hindi naman siya tinanggalan ng pagiging propeta. Di ba ang tigas ng ulo niya? Sabi ng Lord, oy, Jonas, pumunta ka dito, ito gawin mo. Ayaw niya, right? Ayaw niya. Kaya nagpakalayo-layo pa si Jonah. Kung sinasabi ng Diyos na pumunta ka sa kaliwa, sa kanan naman siya pumunta talaga. Totally, kabaliktaran ng ginawa ni Jonah. Totoo po, ano nangyari ito doon sa mga, di ba tumakas siya, sumakay siya sa isang barko. Yung mga tripulante mismo, muntik nang mamatay because of him. Alam niyo po ba yung nangyari kay Jonah? Naging myth among sa mga seafarers by that time. Halimbawa po, nasa unang panahon tayo. Tapos binabagyo yung barko natin, muntik-muntik na tayong mamatay, lumubog. Alam niyo ang ginagawa nila nung araw? Sino ba ang Jonah dito? Who's the Jonah? Who's the Jonah? Naging myth siya sa mga seafarers. Na siguro kaya nangyayari sa atin doon, merong Jonah dito. Merong someone na merong pinapagawa ang Diyos, ayaw niyang gawin. Na-imagine that? Kung ilalapat natin ngayon sa buhay natin, paano na lang kapatid? Kung merong pinapagawa ang Diyos sa iyo, hindi mo gawa, at nang hindi mo gawin, ibang napapahamak, ano mararamdaman mo? Who knew na kapag meron tayong hindi ginawang inuutos ng Diyos, meron palang taong napapahamak because of us? Ano mararamdaman natin mga kapatid? Because it happens to Jonah. Yung mga walang malay, muntik-muntikang mamatay because of Jonah kasi hindi siya sumusunod sa Diyos. Imagine that. Paano kung ganun pala ang sistema until now? Gagamitin ko yung term. Dapat makonsensya naman tayo, di ba? Ganun pala kapag meron palang inutos ang Panginoon, hindi natin sinusunod at merong napapahamak because of us, konsensyahin naman tayo, right? Isipin yun. Pag bulay-bulayan ninyo, paano nga kaya kung ganun? Na sa mga panong hindi ko pinapansin ng Diyos, meron siya inuutos, hindi ko sinusunod, meron palang napapahamak because of that. Kakayanin mo ba ng iyong konsensya? Konsensya na lang, di ba? Yung mga bagay na yun. Bigyan ko yung example na true to life. We know that all the people in the world needs the gospel. Kailangan lang marinig ang gospel for them to be saved. Para hindi sila mapuntang impyerno, para mapunta silang langit. We know that, right? Ngayon, imagine this. Kapag hindi tayo nagpagamit sa Diyos sa evangelism, paano ngayon yung mga kaluluwang yun na shoot sa impyerno? God gave us the mandate na bawat isang Kristiyanong totoong naniniwala sa Diyos, mag-save ka ng soul. I-share mo yung aking salita sa kanila upang sila hindi mapuntang impyerno, kundi mapuntang langit. This is true to life. What will happen to our loved ones sa mismong pamilya natin kung hanggang ngayon hindi mo pa ibinabahagi yung Word of God na magliligtas sa kanila sa impyerno at magdadala sa kanila sa langit? Ano mangyayari sa kanila pag hindi ba ginagawa yan hanggang ngayon? What will happen to them? So yung pong Jonah story, it still is happening today, every day in the lives ng mga tao nakapaligid sa atin. Yung mga anak na lang, yung pinakamalapit sa isang magulang, almost lahat ay dito mga parents na. Yung mismong mga anak natin, nasisharean ba natin sila ng gospel? Kasi alam na natin ang kwento, alam na natin na matagal na. Pag hindi na narinig yung liwanag na namumula sa salita ng Panginoon, they will not learn about Jesus Christ. So, in short, they will go to hell when they die.
Matitiis mo ba yun? Kasi ngayon pa lang naiisip na yan, right? Itong anak ko, lumalaki na. Marami na siya mga plano sa buhay, mga decision making. Mature na yung anak ko. Kapag alam mo na yung ganung klase ng thought, isa lang ang dapat na naisip natin. You are now responsible na ibahagi ang salita ng Diyos sa mismong anak mo. Kapag hindi mo ginawa yan, konsensyahin ka naman kasi sariling anak mo na yun. Right? Pag hindi sila naniwanagan ng salita ni Kristo, they will go to hell at the end of their lives. Hindi lamang yun, habang nabubuhay yan, puro problema sa buhay ang mangyayari. Laging mali ang mga plano. Laging mali ang mga decisions. So yung pong nangyari kay Jonah, it is still happening today. At ang magandang providence ng Panginoon kay Jonah, kahit ganun siya, to the point si Jonah po gusto nang mamatay, right? Kung babasahin natin. Kasi nainitan si Jonah, lagi siyang merong, ayaw sumunod sa Diyos, marami siyang murmuring, nag-grumble lagi sa Diyos. Umupo siya sa ilalim ng isang halaman kasi napakainit. Ano nangyari sa halaman? Nasunog, naluoy. Lalong nagalit si Jonah sa Diyos. Ano sabi niya? Buti pa, mamatay na ako. Ngayon, pag binabasa ko yung kwento na yun, sabi ko, bakit hindi itong taong to, hindi inalisan ng Diyos ng titulo bilang propeta? You know why? Kasi Jonah represents all of us. Kung paano hindi mawawala yung pagiging anak natin ng Diyos sa Diyos. Ganun din po yung nangyari kay Jonah. Pero wag naman nating abusuhin ang ating Panginoon. We must do our part. Kasi may mga taong mapapahamak kung hindi natin ginagawa ang ating parte. So ano nangyari nga daw bandang uli? Ayan, ayaw mo talagang sumunod sa akin because of providence, gumamit ang Panginoon ng malaking isda o isang balyena. Maraming hindi naniniwala dyan, but me, I totally believe it. Kasi po itong kwento ni Jonah na 3 days siya sa tiyan ng balyena, it represents yung future na mangyayari kay Jesus Christ. Hindi ba kinote ni Jesus Christ yan? Isang sign lang ang ibibigay ko sa inyo. Kayong mga salbahe. Isang sign lang ang pwede ibigay sa inyo. Yung the sign nga ng panahon ni Jonah. Ni Noah, ni Jonah, and so on and so forth. Meron kasi siyang kwento in the future. Kaya nangyari din yung kay Jonah. And Jonah himself represents us. Wala rin naman tayong magagawa kung hindi natin susundin ng Diyos. Tayo rin na mapapahamak. So, sundin na. Right? Sundin na. Hindi man sa napipilitan. Kailangan wholeheartedly sumunod po tayo sa ating Panginoon. And lastly, dito po sa providence nakita natin, pakikilusin ng Diyos ang langit at ang lupa para sa ating kaligtasan upang gamitin tayo sa kanyang banal na layunin. Lagi kang ililigtas ng Diyos kahit puro kamalian na ginagawa natin. Ba't buhay pa ako, Panginoon? Wala naman akong ginawa kundi mangwasak ng lahat ng madadapuan ng aking kamay, nawawasak. Kapag pumasok ko sa isang relationship, nawawasak ang relationship. Lord, dapat patay na ako para hindi na masira ang ibang bagay pa. Pero bakit buhay ka pa ngayon? Bakit buhay pa tayo ngayon? Kasi mayroong purpose ang Lord. O di ba? Meron pa ba tayong reklamo sa Diyos kung gano'n? Kasi, right, kung tutuusin, sa lipunan, sa batas ng tao, kung merong pasaway na walang ginawa, kundi wasakin yung village, patayin yung mga tao sa village, hindi ba ini-execute na yun? Kasi wala namang saysay Pero look at us, we're still alive. One way or the other, nakasira tayo ng maraming bagay sa buhay natin at sa buhay ng iba, but we're still alive. So thank God you're still alive because of those many chances na binibigay ng Panginoon para magawa natin yung purpose niya sa ating buhay. Sa panghuli po sa ating pagbubulay, basahin po natin yung Romans chapter 8, verse 28. Memory verse. Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. And this is us. Sa pagsunod natin sa Diyos, He will fix things. He will prepare the way for us. Para sa pagsisilbi natin sa Kanya, kahit mayroong mga challenges, magagawa natin ang ating magawa. Magagawa nating magawa yung mga pinapagawa natin Panginoon. Of course, Filipos 1:6, another memory verse. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Kung babasahin niyo po yung una dyan na sinabi doon, even though we are faithless, no, God remains faithful. Why? Because He cannot deny Himself. Hindi po pwedeng maging unfaithful ang Diyos.
Kasi even the word faithful po, title din yan ng Diyos na ating sinasamba. He is the faithful one.